63, yung parang subalit, ito yung 63. Itong aking kaluluwa, sa'yo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Dito makibigan, ito yung sa Psalm 63, na pinapahiwatig po dito na itong aking kaluluwa'y sa'yo lang nananalig, na kay Lord lang tayo mananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. So pag kay Lord tayo sasandig sa Kanya, so sigurado po. So ngayon po dito tayo sa mga awit 64, panalangin upang ingatan ng Diyos. Ito po makibigan ay awit ni David upang awitin ng punong mga awit. Basahin ko na po ang sa 1. O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong bayaan. Purinaw ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagbantay po sa aming kagabi na ikaw ay hindi naiidlip at hindi natutulog. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. So, dito mga kaibigan, sa ating binasa kanina, nasa dito, o Diyos, ang hibik, o Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. So, ibig sabihin mga kaibigan, na kahit sa panahon ni Aring David, siya ay nakikiusap na pakinggan ng ating Panginoon ang kanyang panalangin. So, lahat naman po tayo ay nagpipray, So, dito sa ating binasa kanina sa 63:8, itong aking kaluluway, sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. So, kaya mga kaibigan, napakapalad po natin dahil mayroon tayong pagkakataon na mag-pray, So, dito sa prayer, parang yan, halimbawa na tayo ay may mga BFF, tayo may mga best friend forever. May kailangan tayo wala, pumupunta tayo, o kaya sa ating mga relatives, So, may kailangan wala, pumupunta, So, ganun din po mga kaibigan sa ating Creator, na pag halimbawa tayo ay blessed, so, siyempre tayo ay nagpapasalamat, So, ibig sabihin niya na may kailangan tayo wala, yung pagpupuri, pagsamba, at pagpapasalamat ay huwag po natin kalimutan, So, dahil tingnan po natin mga kaibigan, yung hangin, libre tayo, So, di ba, pag mawala na yung hangin ng ilang minuto, wala na tayo, So, pasalamat tayo dito sa mga pananim. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil may mga pananim na nag-create niya na siyang magbigay sa atin ng oxygen, Tapos tayo naman ay magbibigay sa kanila ng carbon dioxide, So, ibig sabihin na talaga, So, no man is an island, So, dependent tayo sa isa't isa. Ibig sabihin nagtutulungan dapat ang bawat isa. So, dito mga kaibigan sa 1, So, o Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong pabayaan. So, ibig sabihin na ang ating Panginoon ay ating proteksyon. So, siya ay pinakmatibay na muog na dapat nating panaligan, na hindi tayo dapat mag-doubt sa dahil pagbasahin natin ang banal na kasulatan, makikita natin ang mga tulong ng ating Panginoon sa pagtingnan natin ang
biblical stories, no? Mga himala, no? Na ating nabasa. So dito sa 2, ipagtanggol ako sa mga, so dito mga kaibigan, no? Ipagtanggol ako sa mga pakana lihim na sabuatan. So kasi minsan kahit na anong bait natin, no, mayroong mga nag-aaway sa atin o naiinggit, no? So kaya dapat ang inggit ay mawala sa bawat isa sa atin. Dahil alalahanin natin ang 10 utos, no, na ginawang 2, ibig sabihin summarize. So ito po ay love God with all your hearts, within your strength, within your soul, and with all your mind. Naibigyan natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas natin. At pangalawa naman ay ibigin po natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So pag yan po ay nakatanim po sa ating isip, so ibig sabihin na hindi po natin makakalimutan at palagi natin i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. So pag ating na-apply po yan sa pang-araw-araw natin na buhay, so napakasaya ang bawat isa, no? Kasi ang pamilya ay the smallest unit of the society. Pag ang pamilya, no, sa halimbawa sa isang barangay, no, na napakaraming pamilya, pag ang bawat pamilya ay ina-apply po yan, yung 2 po na yan, ibig sabihin tahimik ang ating barangay, no? So ibig sabihin mayroong disiplina, no? Sa basura pa lang solved na, wala nang problem, no? So ibig sabihin na alalahanin din po natin ang iba, no? Dahil pag tayo lang, so paano naman yung ating mga kapwa at ating kapitbahay? Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabuatan, no? So ito yung sinabi dito, no? So kaya makibigan, talagang mayroon po kasing tayong hindi alam na alam ng Diyos. Kaya dapat ang prayer ay hindi mawala sa atin. So kaya magtulungan tayo. Ipanalangin po natin ang bawat isa. So niyang mga pangkat na ang binabalak gawing kasamaan. So, ganun po talaga makaibigan. Ang gawin po natin sa umaaway sa atin, bali 4 po ang gagawin natin, no? So, love your enemy, pray for your enemy, do good and bless your enemy. Sa Tagalog pa po ay 4 po ang pwede natin gawin sa umaaway sa atin. Panalangin sila, mahalin, no? Pagpalain at saka gawa ng mabuti, no? So, di ba, napakaganda pag yan po ang ating gagawin. Dahil makatulog tayo ng masarap, no? Kasi automatic nagpapatawad po tayo, no? Di ba, pag magpatawad tayo, ang galing, no? So, dito, ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, no? So, ibig sabihin na ginagawa ng story or whatsoever, no? So, kung maranasan man po natin yan, forgive, no? So, forgive natin. Tapos doon sa mga gumagawa na gano'n, alalahanin natin na ibigin po natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Diba? Napakaganda pag yan po ang gawin natin. Ha? So, dito, no? Tulad ng palasong. No? Parang pana, no? Palasong. So, pag yan na isinisinta kung sila'y so grabe, no? Mangusap, no? So tulad ng palaso, no? Ibig sabihin na napakatalas, tulad ng palaso, no? So subalit, no? Ang pagpapatawad ay pinakamaganda, no? So dito, sa koblihan nila, ayan, ibig sabihin sama-sama sila para pag-usapan isa. Sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang, grabe, no? Tinutudla sa pagdaan ito. So, grabe, no? Subalit, alalahanin natin mga kaibigan, ang proteksyon natin ay ang ating Panginoon. Sa gawang masama ay, grabe mga kaibigan, no? Sa gawang masama ay
So, sila pa, no? Nagsasabwatan. So, grabe, nagsasabwatan. Nag-usap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. So, ito pala, no? Ang ginagawa ng mga masama. Subalit, manatili tayong maging mabuti. Alalahanin natin yung sa 2 utos pa lang. Gabay na para sa atin lahat. No? So, dito. At ito naman, no? At dito naman, no? So, dito man sa sunod, at ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. So, ibig sabihin, may plano pa sila, no? So, nagpaplano bago gawin. So, kaya makibigan, magtulungan po tayo. Ipag-pray natin, hindi na sila gagawa ng ganun. No? So, dito naman, no? Damdamin ng tao ay ang isip niya'y mahiwagang ganap. No? So, dito makibigan, no? Ang ating isip ay mahiwaga. Damdamin ng tao at ang isip niya'y dito mahiwagang napakaiwaga yung ating isip. So, mahiwagang ganap. So, dito, subalit ang Diyos na so, ibig sabihin may Panginoon natin tayo na gumagabay sa atin. Kaya, no need to worry, no? Ano man ang gawin sa atin. Patawarin natin, ipag-pray natin. Dahil may Diyos na siyang nakapanood sa bawat isa sa atin. So, dito, subalit ang Diyos na may palasuri, So, dito makibigan. Ibig sabihin niya na ano man ang gagawin natin, kitang-kita tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin na dapat gawin natin ang the best, no? Subalit ang Diyos na may palasuri, di nagpapabaya. Hindi nagpapabaya ang Diyos, makibigan. Kaya, no need to worry, no? Dahil may Diyos na nakatingin sa bawat isa sa atin. Walang abog-abog silay. Yan. Tutudlait, susugatang bigla. So, mayroong tinatawag na, kasi pag sabihin natin, mayroong verse sa Biblia na vengeance is mine, sabi ng ating God Almighty. No? Kasi pag tayo ang maghiganti sa ating kaaway, maaaring kulang o maaaring sobra. Subalit si Lord, siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya, kunin po natin sa ating isip ang paghiganti. No? Kasi mahirap. No? Kasi hindi natin ma-measure, no? Ng tamang-tamang measurement. Si Lord lang makagawa na yun. So, dito mga kaibigan, dahil na sila'y masamang mangusap, kaya, ang grabe, no? So, iwasan natin yung pag-usapan ang ating kapwa, lalo-lalo na paggawa natin ng hindi magandang story, no? So, dito, dahilan sa sila'y masamang mangusap, kaya wawasakin at ang makakita sa ganung sinapit, sila'y aalisin. Kaya, makibigan, so, pag magkita-kita tayo, pag-usapan natin ang mga tinatawag natin na mahimala ni Lord, no? Yung ginawa niya, no? At saka yung mga verses na makaguide sa atin. No? So, halimbawa, mag-usap tayo, halimbawa, medyo kulang ang produkto, no? Diba, mga farmers, kulang ang produkto, o kaya yung mga, kung ano man ating hanap buhay, no? Kulang ang
ating sahod, no? Pag-usapan natin ang tinatawag natin na si Lord ay yung ating Jehovah Jireh, no? Ibig sabihin siya yung provider. Dito sa mga Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ibig sabihin na maka-inspire po tayo. No? So, instead na ating dagdagan ang problem, basahan natin ang mga verses para lalong ma-inspire. No? So, pag yan makaibigan, isa tayo sa mga pagpapala. Pagpapala tayo sa ating kapwa. No? So, yan, no? Napakaganda. No? So, yaong nakakitay sisidlan ng takot, ipamalita. Ang gawa ni Yahweh ay, no? So, ang gawa ni Yahweh ay, ang gawa ng Diyos ay dakila. No? Ang gawa ni Yahweh at so, dito, no? So, ang gawa ni Yahweh, mga kaibigan, ay upang tayo ay gabayan tayo. No? So, di ba napakaganda, no? Pag may tinatawag tayo na spiritual guidance o spiritual guidelines, kasi pag wala, mahirap, no? Kasi hindi natin alam ang lahat. Si Lord lang nakakaalam ng lahat. No? So yan, no? Ang gawa ni Yahweh ay isa-isip ang kanyang ginawa. No? So ibig sabihin yan para hindi mawala sa ating isip, mga kaibigan, ang mga himala niya. No? So i-share natin. No? So, halimbawa, sa kwentuhan, no? Kasi yung aking tito Mering ay iniipon niya yung mga bata, kami noon, no? At saka kwentuhan niya na magkwento mula sa Biblia. No? At saka ngayon, ay kuha lang natin, no? Fingers lang gamitin natin para sa YouTube para makapanood tayo, no? So, yan, di ba? Napakaganda pag yun ang gagawa natin. So, dito, no? Sa gawa ni Yahweh ang mangmatuwid. Pawang. Yan. So, dito, no, sinasambit ang matuwid. Sa gawa ni Yahweh ang mamatuwid. Pawang. Yan. Magagalak. Yan. Pag matuwid tayo, ang kagalakan ay nasa atin. So, kaya maging makatuwiran tayo. Maging matuwid tayo saan man tayo pupunta o saan man tayo para ang kagalakan ay sumasa atin. Magpupuri sila at sa piling niya ay magpanatag. So, pag kay Yahweh tayo o pag sa Diyos tayo ay panatag. Kaya huwag tayong mag-alala, mga kaibigan. Ang mahalaga na gawin nating number 1 ang ating Panginoon sa atin upang tayo naman ay magiging number 1 sa Kanya.